Gaano man kabilis ang iyong mga paa, ang mga tao ay nasa ilalim pa rin ng langit. Hindi matatakasan ng tao ang anino na nilikha ng langit. Kaya naman, nilagyan ko ng anino ng langit ang espada. Sa sandaling ganap mong mamana ang pamamaraang ito, ikaw lamang ang nag-iisa sa mundo na makakabisado ng kumpletong Heaven and Earth Blade, paliwanag ng matandang lalaki. Maaari ko bang matutunan ito sa loob lamang ng 7 araw? Tanong ni Yigang. Nakadepende iyan sa kung ano at paano mo ito gagawin. Dahil hindi mo magagamit ang iyong panloob na enerhiya, huwag mong subukang lubos na unawain ang mga principles of Blade. Una, kailangan mo munang magtuon upang magawa ang anyo nito, sagot ng matandang lalaki. Habang nagsasanay, sa hindi inaasahang pangyayari ay nasugatan ang kamay ni Yigang at dahil dito, nabitawan nito ang hawak niyang espada. Huwag kang mag-alala, ipagpatuloy mo lamang ang iyong ginagawa. Nasisiguro kung ikaw ay may talento, sabi ng matandang lalaki. Anong sinabi mo? Hindi kita naririnig ngayon, sabi naman ni Yigang. Maaari mong ihagis ang iyong espada ng 30 hakbang palayo sa iyo. Ngunit, ang iyong pandinig ay limitado lamang sa hanay ng 20 hakbang. Bakit nagkaganon? Pulutin mo ang iyong espada at muli mong gawin ang iyong ginagawa, sagot ng matandang lalaki. Sige, sabi ni Yigang, matapos pulutin ni Yigang ang espada, naisip ni Yigang na siguradong masusugatan na naman ang kanyang kamay. Matapos noon, may biglang naalala si Yigang, sandali lamang, saan ka pupunta? Marami ka pang dapat na matutunan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Mayroon akong nakaligtaan, ang kamay ng aking tiyo. Ito ay lubhang malinis para maging kamay ng isang swordsman. Sa aking palagay, masyado pang maaga para alisin sa kanya ang aking pagdududa, seryosong sabi ni Yigang. Si Soryu ay nagtungo sa tahanan ni Jin Taebek, Red Dragon Brigade Leader. Narito ka pala, sabi ni Soryu kay Jin Tae. Huwag ka nang sumama sa akin, maaari ka nang magpahinga, sagot ni Jin Tae. Sige po, sabi muli ni Soryu, si Jin Tae ay tuluyan nang pumasok sa loob. Mag-isa akong papasok sa loob, sabi ni Jin Tae sa mga kasama niyang tauhan. Sige po. Sagot ng tauhan, narito na ako, sabi ni Jin Tae pagkatapos niyang pumasok ng silid. Sabi ko, narito na ako, naririnig mo ba ako, bakit hindi ka sumasagot, sabi muli ni Jin Tae dahil hindi nagsasalita ang isang matanda na naroon sa loob ng silid. Isa siyang bingi, hinding-hindi kanya maririnig. Kaya naman, huwag mo siyang pansinin, sabi naman ng isang lalaki na nakatakip ang mukha. Bigla namang iwinasiwas ni Jin Tae ang kanyang hawak na espada sa lalaki. Ang pagwasiwas ng espada sa paligid ay mapanganib. Kaya naman, kung ako sa iyo, itatabi ko iyan, sabi ng lalaki kay Jin Tae. Sa halip na ibaba ni Jin Tae ang kanyang espada, hiniwa nito ang lalaki sa may bandang itaas ng ilong nito. Matapos na hiwain, sinipa niya ito at lumagpak sa sahig. Akala mo ba ay matutuwa akong makita ka ulit pagkatapos ng ginawa mo? Ang mga bagay ay naging komplikado dahil sinira mo ang iyong ipinangako at tinambangan si Yigang. Ang lakas ng loob mo na kunwari ay wala kang ginawa at nagsuot ka pa ng maskara, galit na sabi ni Jin Tae. Tinakpan ko na lang ang mukha ko dahil hindi ko ito makakalimutan. Tawagin mo ako sa 3 bilang, humihingi ako ng paumanhin sa mga bagay na naging komplikado, sagot ng lalaki. Dapat talagang humingi ka ng tawad, kumuha ka pa ng impormasyon mula sa isang sikat na lokasyon. Bakit hindi mo na lamang sabihin ang ginagawa mo, sabi muli ni Jin Tae. Salamat sa pagtanggal ng mga ebidensya, sana ay maging maayos ang iba pang mga plano, sabi muli ng lalaki. Hindi ba't sinabi mo hinahanap mo ang singsing na ginamit ng Divine Immortal Blade? Tama ba? Tanong ni Jin Tae, nagbago na ang misyon. Nais kong makuha ang espada ng Divine Immortal Blade, ang Meteor Child, sagot ng lalaki.
Sa ngayon, hindi pa iyon ang maaari kong makuha, sabi muli ni Jintae. Ang madilim na kawalan ay napakamatyaga, sabi muli ng lalaki. Gayunpaman, nasaan na ang bagay na ipinangako mo sa akin? Ang ibinigay mo sa akin noong nakaraan ay walang epekto, sabi muli ni Jintae. Heto, sabi ng lalaki at may iniabot itong isang maliit na sisidlan kay Jintae. Nakakasiguro ka ba na magagamot nito ang aking karamdaman? Tanong ni Jintae. Hindi mo pa ba naramdaman ang epekto? Ibibigay namin sa iyo ang kompletong panggamot kapag nasa amin na ang espada, sagot ng lalaki. Sige, kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin mo sa Meet Your Child. Pero, sa oras na hawak ko na ang buong angkan ng Beck, mas makabubuting lumayo ka na sa Sian, sabi muli ni Jintae. Sige, sabi naman ng lalaki, pagkatapos mag-usap ni na Jintae at ng lalaki, si Jintae ay nagtungo na sa kanyang silid dahil mayroon itong isang mahalagang bagay na gagawin. Hahaha, ito na ang isang paraan upang matigil na ang aking pagtawa. Binuksan ni Jintae ang sisidlan na ibinigay sa kanya ng lalaki at ibinuhos nito ang laman nito sa maskara na mayroong matutulis na talem. Pagkatapos, isinuot nito ang maskara at nang dahil sa tumusok sa kanyang mukha ang mga talem, maraming dugo ang damaloy patungo sa ibaba ng kanyang mukha. Ang Meet Your Child sword na iyon, isa itong walang kwentang espada. Ang kaluluwa ng Divine Immortal Blade ay nakatali sa isang espada. Kaya naman, susubukan niyang tawagin ang Divine Immortal Blade gamit ang espadang ito. Siya ay talagang nababaliw, seryosong sabi ni Jintae. Sa mga sandaling iyon sa labas ng tahanan ni Jintae, si Yigang ay dumating at kasama nito si Soryu. Hindi kayo maaaring pumasok sa loob, sabi ng isang lalaking bantay. Sige, maaari bang mag-usap muna tayo habang naghihintay tayo dito sa labas, tanong ni Yigang kay Soryu. Katulad nga ng sinabi ko, kababalik lamang dito ng brigade leader, sagot ni Soryu. Hindi ko maaaring magamit ang frequency whispering technique. Kaya naman, magsalita ka lamang ng tahimik, sabi muli ni Yigang. Bago pa man ang tagpong ito, nagkausap na sina Yigang at Soryu. Maaari bang tawagin mo ako kapag nakita mong may kahina-hinalang ginawa ang aking tiyo, sabi ni Yigang kay Soryu. Sinasabi mo bang pagtaksilan ko ang brigade leader, tanong ni Soryu. Ang dahilan kung bakit ibinigay mo sa akin ang singsing bago pa man ako magtungo sa Changrim ay dahil hindi ka nagtitiwala sa kanya. Hindi ba tama ako? Sagot ni Yigang. Sige young Master Yigang. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, sabihin mo lamang sa akin kung ano ang aking gagawin, seryosong sabi muli ni Soryu. Hindi ba't naririto ka upang mag-imbestiga? Tanong ni Soryu kay Yigang. Mayroon akong ibang pinaplano, sagot ni Yigang. Ayon kay Soryu, nakikipagtulungan siya kay Yigang dahil ang mga ikan-ikilos ni Jintae ay naging kahina-hinala nitong mga nakaraang araw. Pero, mapagkakatiwalaan daw ba kaya niya si Yigang sa pagkakataong ito? Pero young master, putol na sabi muli ni Soryu dahil ito ay nagulat dahil napansin niya na nakikipag-usap si Yigang sa kanyang sarili na nakaharap sa pader. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako? Sinabi niya na mayroong isang tao na nais akong ipatawag, sagot ng matandang lalaki. Kung susumahin ko, para makuha ang angkan, nakipagtulungan si Tiyo sa hindi kilalang puwersa na humahabol sa Meteoric Iron Sword. Ang pag-atake sa mansyon na aking tinutuluyan, ang dahilan ng pagkamatay ni Sowa, at ang nangyari kay Heijen. Ang lahat ang iyon ay kagagawa ni Jintae Beck, seryosong sabi ni Yigang. Young Master, putol na sabi ni Soryu, tama ang ating mga hinala, ang lahat ng iyon ay kagagawa ni Tiyo, sabi ni Yigang kay Soryu. Kung ganoon, ano nang binabalak mong gawin ngayon Young Master? Tanong ni Soryu. Hindi pa ngayon ang tamang oras, makalipas ng 7 araw,
Ilalabas natin ang kanyang mga masasamang ginawa sa pagpupulong ng mga nakakatanda, sagot ni Yigang. Isang araw bago maganap ang paligsahan sa Court of the Elders. Supreme Elder, sa aking palagay, walang karapatan si Yigang na maging isang batang pinuno. Pero, hindi pa rin bumabangon si Heijen. Sa aking palagay, mas makabubuting maghintay muna tayo, sabi ni Sowak Bek sa Supreme Elder. Sowak, akala mo ba ay wala akong mata at tenga dahil nandito lang ako palagi? Alam ko na ang iyong nakababatang kapatid ang sumusunod sa posisyon ng pinuno. At saka isa pa, ayaw niya talaga kay Yigang, kaawa-awang nilalang. Apo pa rin niya si Yigang, sagot ng Supreme Elder. Si Doyum Bek naman ay napatawa. Doyum, hindi ka rin dapat tumatawa, sabi naman ng Supreme Elder kay Doyum Bek. Pasensya na po Supreme Elder, sabi ni Do Yiem, alam kong ikaw ay nakakontrata kasama ng in-laws ni Ryusan. Nangako ba sila sa iyo na bibigyan kanila ng pera, sabi muli ng Supreme Elder kay Do Yiem. Hindi nila kailanman ginawa iyon, sagot ni Do Yiem. Sinusubukan mo pang magsinungaling, sinusuportahan mo si Yigang dahil iniisip ng mga bastos na iyon na namatay ang kanilang anak. At ganun din kay Heijen, alam kong naghahanap ka lang ng sarili mong interes, ngunit, dapat mong malaman kung paano magtimpi. Kapag bumagsak ang pamilyang ito na ang katapusan ng lahat. Iyon ang huwag ninyong kalilimutan, seryosong sabi ng Supreme Elder. Sa nakaraan, matapos mamatay ang Divine Immortal Blade, dumating ang panahon na kahit ang ulo ng pamilya ay namatay din. Ang umangat noong mga panahong iyon ay si Yang Leongbek. Matapos maupo bilang ulo ng pamilya sa kanyang murang edad. Siya ay nagdulot ng kaunlaran sa pamilya, siya din ay naging isang Supreme Elder. Kaya naman, walang sino man ang nakipagtalo sa kanya. Tatanggapin namin ng buong puso ang inyong magiging desisyon Supreme Elder, sabay-sabay na sabi ng lahat. Si Yigang ang magiging batang pinuno, ibigay ninyo sa batang iyon ang espadang gawa sa cold iron, sabi ng Supreme Elder. 6 na araw na ang lumipas. Hindi ko pa din natatapos ang ika-9 na anyo, sabi ni Yigang. Kahit papaano, maituturing ka ng mabilis para sa kakayahang gayahin ang anyo nito. Pero, bakit naman kaya biglaan nilang ibinigay sa iyo ang cold iron sword? Sabi naman ng matandang lalaki. Tradisyon ng Spirit Fireforge na bigyan ang taong magiging batang pinuno ng isang espada na gawa sa cold iron, sagot ni Yigang. Walang anumang ganyang tradisyon. Ako ang lumikha ng Spirit Fireforge, sabi muli ng matandang lalaki. Maaaring nagsimula ito pagkatapos ng iyong panahon, sabi muli ni Yigang. Naririto na pala kayo Young Master Yigang, ako po si Gochil. Ako ang magiging gabay mo dito sa loob ng Spirit Fireforge. Tanggapin po ninyo ito, grabe ang init sa loob. Maaari mo itong gamitin para matakpan ang iyong mukha, sabi ni Gochil at inabot nito kay Yigang ang isang alampay. Ayos lamang ako, papasok ako sa loob ng walang ganyang suot, sagot ni Yigang. Sigurado akong pagsisisihan mo ito. Naalala ko pa noon, si Young Master Yun Hilbek ay diretsyong tumakbo palabas. Tingnan natin kung kakayanin mo ito, sabi ni Gochil sa kanyang isip. Pagpasok pa lamang ni Yigang, sobra siyang nagulat dahil tama ang sinabi ni Gochil na talagang mainit nga sa loob nito. Medyo mainit nga dito sa loob, sabi ni Yigang, pero sa loob niya, sobrang init talaga ang kanyang nararamdaman na para bang siya ay nasusunog. Pumasok na tayo sa loob Young Master, sumunod ka sa akin, sabi muli ni Gochil. Sobrang napahanga si Gochil kay Yigang, dahil parang balewala lamang dito ang init ng paligid. Ang lugar na ito marahil ang gawaan ng espada na tanging may kayang gumawa ng espada ng cold iron. Sa kabuuan ng kanlurang sangay, at hindi lamang sa kabuuan ng lupaing ito. Kaya naman, ang mga panday ng espada ng Spirit Fireforge ay pawang magamapagmataas na tao,
sabi ng matandang lalaki. Nang dahil sila ang nangangasiwa sa cold iron, maaari ba kaya nating tunawin ang Meteor Child upang mamagawa ng bagong espada? Maaari naming bawasan ang bigat nito at hayaan kang umalis sa lugar na ito. Babatuhin natin ang 2 ibon, gamit lamang ang iisang bato, sabi naman ni Higang. Ha, tama na nga iyang mga pagbibiro mo, sabi muli ng matandang lalaki. Sa halip na sumagot, si Higang ay nanahimik lamang at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi ba't puro biro lamang ang iyong mga sinabi, tanong ng matandang lalaki at si Higang ay nananatili pa ding tahimik ng mga sandaling iyon. Narito na tayo young Master Higang, pumasok na tayo sa loob, sabi ni Gochil at binuksan na nito ang pinto ng silid at tuluyan nang pumasok si Higang sa loob. Ang lahat ng cold iron sword na ito ay ginawa ng mga master artisan, pagpapatuloy na sabi ni Gochil. Napakaganda, ang hitsura ng mga espadang iyan ay mas maganda pa kaysa sa Meteor Child, sabi ni Higang. Anong sinabi mo, bulag ka ba, sabi naman ng matandang lalaki. Tingnan ko nga ang isang ito, sabi muli ni Higang matapos lumapit sa mga espada. Sandali lamang young master, mag-iingat ka, masyadong matatalas ang mga espadang iyan, sabi ni Gochil kay Higang. Napabuntong hininga si Gochil at ayon sa kanya, walang magagawa si Higang kung hindi kumuha lamang basta-basta ng isa sa lahat ng espada dahil walang silbi ang pag-iisip tungkol sa mga espadang ito, dahil wala naman itong nalalaman tungkol sa mga ito. Gochil, ang mga espadang ito ba talaga ay ginawa sa Spirit Fireforge? Tanong ni Higang. Oo young master, sagot ni Gochil, kung ganoon, insulto ba sa akin at sa aking pamilya ang pagpapakita sa akin ng mababang kalidad na mga espada? Tanong muli ni Higang. Hindi young master, nagkaroon lamang po tayo ng hindi pagkakaintindihan, sagot ni Gochil. Ang mga espadang ito ay may nakahalong kalahati ng iba pang uri ng bakal. Susubukan pa nila tayong lokohin, Higang, nararapat na patayin siya para parusahan sa kanyang mga kasalanan, sabi naman ng matandang lalaki. Tanging ang espada na nasa kamay ko ngayon ang binubuo ng halos kalahati ng cold iron. Yung iba ay hindi man lang umabot ng 30% ng cold iron, sabi muli ni Higang. Ang dahilan kung bakit namin binawasan ang konsentrasyon ng cold iron ay dahil sa mga utos ng naunang pinuno. Ginagamit naman namin sa paggawa ang cold iron, ngunit sa ngayon, gumagamit na lamang kami ng 35% bilang pamantayan, paliwanag ni Gochil. Purong cold iron lamang ang ginamit namin noong panahon ko. Medyo may kamahalan nga lamang ang cold iron, sabi ng matandang lalaki. Hindi ba't kahit 50% lamang ay itinuturing pa rin na isang kayamanan? Tanong ni Higang sa matandang lalaki. Tama ka, pero ito ay walang kwenta sa iyong mga kamay dahil nasa iyo na ang Meteor Child. Ang mahalaga ngayon, hindi mawawala ang dignidad mo nang dahil dito, sagot ng matandang lalaki. Young Master, magdadala ako dito ng ibang espada, sabi ni Gochil kay Higang. Hindi na kailangan, kalimutan mo na, dahil ang espadang ito ay mayroong cold iron, gagamitin ko lang ito para subukan ang aking espada. Tumayo ka ngayon at hawakan mo ang espada, sabi ni Higang kay Gochil. Ayon kay Gochil, susubukan daw ba kaya ni Higang na gawin ang ginagawa ng mga panday na mahilig lamang magpakitang gilas. Hindi ako mananagot kapag ikaw ay nasaktan, sabi muli ni Gochil, at ayon pa dito, walang magagawang paraan si Higang upang masira ang cold iron sword gamit lamang ang isang kalawanging espada. At saka isa pa, saan daw ba kaya nanggagaling ang sobrang tiwala sa sarili ni Higang? Sinubukan ni Higang ang mga sinanay niyang galaw, Light of Heavenly Punishment, ang ikawalong anyo ng Heaven and Earth Blade, ng mga sandaling iyon, ang espada ni Higang ay nanginginig, hindi akalain ni Gochil na mangyayari ito dahil may nagsabi sa kanya na hindi kaya ni Higang na gumamit ng inner chi.
Iwinasiwas ni Yigang ang kanyang espada at sinangga ito ni Gochil. Ngunit, biglang nahati ang hawak na espada ni Gochil. Tawagin mo ang pinuno ng Spirit Fireforge ngayon. Kailangan niyang hasain ang aking espada, seryosong sabi ni Yigang. Agad namang pinuntahan ni Gochil ang pinuno ng Spirit Fireforge na si De Gyeongrok. Anong sinabi mo? Hindi pa siya nakontento sa Cold Iron Sword. Gusto pa niya akong pumunta upang patalasin ang kanyang espada, sabi ni Gyeongrok. Tama ka, partikular niyang sinabi na ikaw ang gagawa nito, sagot ni Gochil. Medyo nakaramdam naman ng inis si Gyeongrok dahil ayon sa kanya, hindi pa man nagiging batang pinuno si Yigang, nagagawa na nitong tanggihan ang kanilang mga ginagawang espada at nagagawa na din agad ni Yigang na siya ay utusan. Ihatid mo ako kay Young Master Yigang, sabi muli ni Gyeongrok. Sige po, ngayon din, sagot ni Gochil, Young Master, ipinatawag mo daw ako. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Gyeongrok kay Yigang. Narito ka na pala. Hindi ako kontento sa mga espadang ginagawa ninyo dito, sagot ni Yigang. Ganon ba? Kung gayon, ano ang espada na gusto mong gawin ko? Tanong muli ni Gyeongrok. Dahil sa espadang ito, sagot ni Yigang at iniabot nito kay Gyeongrok ang espada. Matapos mahawakan ni Gyeongrok ang espada, sobra itong namangha dahil ito ay mas mabigat kaysa sa ibang espada na kasing laki nito. Ang espada ni Yigang ay mayroong itim na talim at mayroon din itong kinang na nagmumula sa kalaw-angin nitong panlabas. Ginamit ni Gyeongrok ang espada na nagmula sa mga nakakatanda upang masubok ang tibay ng espadang ibinigay sa kanya ni Yigang. Nagkaroon ng maliit na lamat ang kalawang ng espada, kaya naman, may piraso ng kalawang ang natanggal. Nang dahil sa lamat na ito, nakita ang tunay na anyo ng espada. Ang espadang ito ay yari sa purong cold iron. Paano ito nangyari? Ang cold iron sword na nanggaling sa Court of the Elders ay hindi gawa sa purong cold iron, gulat na sabi ni Gochil. Ito ay dahil sa huwad ang espadang iyon, sagot ni Yigang. Hindi na nila may tatago ang katotohanan ngayon, sabi ng matandang lalaki. Tama ka, dahil nasa tabi ko ang tunay na pinuno ng Spirit Fireforge, sagot ni Yigang sa matandang lalaki. Pinuno, ang espada na iyong hawak ngayon ay ang tunay na Meteor Child. Iyan ang espada na ginamit noon ng Divine Immortal Blade. Maaari mo ba akong tulungan na maibalik ito sa dati nitong anyo, sabi naman ni Yigang kay Gyeongrok. Maraming salamat Young Master Yigang, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Gyeongrok. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo kapag naibalik ninyo ang espadang iyan sa dati nitong dakilang karangalan, sabi muli ni Yigang. Gochil, pakitaasan mo ang init ng forge, tulungan mo ako sa pag-aayos nito, sabi ni Gyeongrok kay Gochil. Sige pinuno. Isang karangalan na ikaw ay aking tulungan, sagot ni Gochil. Ang mga panday ng Spirit Fireforge ay ang mga taong ipinagbili ang kanilang mga kaluluwa sa apoy. Nang mga sandaling iyon, ang traditional faction head Rage Sword Fiend na si Do Yeonbek ay galit na galit dahil ayon sa kanya, ang lakas ng loob ni Yigang para siya ay ipatawag. Ginawa lamang niyang sumunod dahil nalaman niya na may taksil sa kanilang pamilya. Sinabi kasi sa kanya ni Ryusan na ang puwersang nagtangkang saktan sina Yigang at Haejeon ay sinusubukang nakawin ang Meteor Child Sword sa pamamagitan ng taksil na iyon. Ayon pa kay Ryusan, ang tunay na Meteor Child Sword ay taglay ang kumpletong Heaven and Earth Blade. Ayon naman kay Do Yeon, kinakailangan niyang kumpirmahin ng kanyang dalawang mata na ang tunay ng Meteor Child ay nasa mga kamay ni Yigang. Narating na ni Do Yeon ang Spirit Fireforge at agad itong pumasok sa loob. Spirit Fireforge Head, anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Do Yeon kay Gyeongrok. Pinuno, nariyan ka pala, tinatapos lamang namin ang aming gawain, sagot ni Gyeongrok.
Lumapit si Do Yiem sa ginagawa ni Gyeongrok at Gochil at agad nitong kinuha ang espada na inaayos ng dalawa. Ito ang tunay na Meet Your Child sword, sabi ni Do Yiem. Ayon kay Do Yiem, ang liwanag na tumatalbog sa Meet Your Child ay para bang siya ay nakatitig sa kalangitan kapag sumapit na ang gabi. Lolo, mayroon sana akong nais hilingin sa iyo para sa pagpupulong bukas, sabi ni Yigang kay Do Yiem. Ano naman iyon? Tanong ni Do Yiem. Kinuha ni Yigang ang Meet Your Child. Dapat na nating itigil ang nakakahiyang gawain sa ating pamilya. Seryosong sagot ni Yigang.